Isang lalaki natagpuan sa sarili niyang kama. Walang saplot, nakabrief lang, basag ang bungo. 3 araw ng patay. At ang asawa niya, wala na. Kasama ang mga anak, naglaho na parang bula. Pero sa totoo, pag nalaman mo kung bakit niya ginawa yon, baka ikaw pa yung maawa sa kanya. Para maintindihan natin ang kwentong to, kailangan natin bumalik 12 years. Si Marivic at si Ben, magkakilala sila mula pagkabata. Magkapitbahay, magkaklase, pinsan pa nga yata sila, 3rd degree. Si Ben tipo niya yung possessive, na lahat ng manliligaw ni Marivic, pinapaalis niya. Eventually, 1983, nagpakasal sila sa Ormoc City. College graduate si Marivic, Business Administration. Tatrabaho siya bilang secretary sa port office. Si Ben, walang permanenteng trabaho. First year ng kasal nila, masaya daw. Happy, normal. Pero nung pangalawang taon na, nagbago na ang lahat. Nagsimula na mag-inom si Ben. Halos araw-araw. Sabong, sugal, barkada. At pag umuwi siya ng laseng, si Marivic ang pinagbabalingan. Hindi to once lang hindi siya once a month, 3 beses sa isang linggo. Sampal, suntok, minsan pinipin down siya sa kama, tapos bugbugin. May isang beses kinuha ni Ben yung kitchen knife, yung malaki, yung pang-chop ng karne, at sinubukan niyang idiin yung blade sa leeg ni Marivic. Sa leeg. Sabi ng company doctor ni Marivic sa pinagtatrabuhan niya, may record sila na 6 na episodes of physical injury sa loob ng 5 taon. Pasa sa mata, pasa sa dibdib, nabaga na binte na puno ng galos at yung nakakagulat na nakalagay sa chart. Muntis siya nun. Yung blood pressure niya ayaw bumaba kahit anong gamot yung ibigay kasi yung pinagmumula ng stress niya, kasama niya natutulog gabi-gabi. 5 beses siya umalis. 5 beses siyang tumakbo pauwi sa magulang niya. 5 beses hinabol siya ni Ben. Umiiyak, nagmamakaawa, nangako, magbabago ako. 5 beses naniwala siya at 5 beses hindi nagbago si Ben. November 15, 1995, araw ng sahod, umuwi si Marivic galing trabaho. Wala si Ben. Alam na niya, nasa sabungan o inuman na naman, kaya hinanap niya. Kasama niya yung pinsan niyang si SL. Pinuntahan nila lahat, palengke, mga bar, lahat, wala. Pagbalik nila sa bahay, nandun na si Ben. Laseng, galit at naghahanap ng away. Walang bang buntis si Marivic noon. 9 days before noon, kinonfine siya sa ospital. 180 over 120 yung BP niya. Sabi ng doktor, delikado sa kanya at sa baby. Nag-request si Marivic kay Esel na doon muna matulog sa bahay nila kasi natatakot siya. Pero si Esel, naranasan na niyang matulog doon dati at nakita niya kung gaano ka-violent si Ben. Umalis si Esel. Naiwan si Marivic, mag-isa. Inisnab ni Marivic si Ben. Inasikaso niya yung mga batang gumagawa ng homework. Pero mas lalo yata nagalit si Ben dahil hindi siya pinansin. Pinatay niya yung ilaw, kinuha niya yung itak, pinutol niya yung antenna wire ng TV. At sa dilim, habang umiiyak yung mga bata, lumapit siya kay Marivic. Tumakbo si Marivic. Nahuli siya ni Ben sa kamay. Sumigaw siya ng tulong, walang dumating. Lumabas si Ben, siguro para uminom uli. Pero habang wala siya, inimpake ni Marivic ang mga damit niya. Gusto na niyang palayasin si Ben. Pero yan pala yung pinakamasamang desisyon na pwede niyang gawin. Pagbalik ni Ben, nakita niya yung nakaimpake niyang mga gamit. At parang may switch na nag-flip sa utak niya. Sinunggaban niya sa leeg si Marivic. Isang kamay nakayakap sa lalamunan niya at kinaladkad niya ito paatras, palabas ng kwarto, papunta sa isang cabinet sa dining area. Habang kinakaladkad siya, sinabi ni Ben, patayin na lang kita para walang mangulit sa akin. Alam ni Marivic kung ano yung nasa loob ng cabinet na yon. Baril. Hindi mabuksan ni Ben yung cabinet dahil walang susi. Kaya hinugot niya sa wallet yung isang cutter. Mga
mga 3 inches para buksan yung cabinet. May nakita si Marivic na metal pipe sa tabi ng cabinet. At sa sandaling yon, lahat nung kinimkim niya sa loob, 12 taon, sumabog. Inampas niya sa braso si Ben. Nalaglag yung patalim. Yumuko si Ben para pulutin. Inampas tuloy siya ni Marivic sa batok. Umaksak si Ben. Tumakbo si Marivic sa kwarto ng mga bata. Nag-lock ng pinto. At doon, isa, nanginginig, hinahabol ang hininga, biglang bumalik yung lahat. Yung pasa sa mata, yung kamay sa leeg niya, yung patalim sa lalamunan, at yung mga gabing sumisigaw siya ng tulong at walang dumating. Lahat-lahat, sabay-sabay, parang dam na bumigay. Lumabas siya, binuksan niya yung cabinet, kinuha niya yung barel, at tinuldukan na niya ang lahat. Kinabukasan nilock ni Marivic ang bahay. Kinarga ang 2 anak at sumakay ng bus papuntang Ormoc. Tumakas siya pa Maynila. Nagpalit ng pangalan at naghanap ng trabaho. Wala nang binalikan. Walang sinabihan. Isang bagay lang iniisip niya. Maisilang ng ligtas ang sanggol niya. December 1, 1995, ipinanak niya ang kanilang bunso. Premature. Si Marivic na-admit dahil sa komplikasyon sa pagbubuntis at sa delikado niyang blood pressure. Na-trace siya ang mga otoridad at na-aresto sa San Pablo, Laguna. Ang hatol ng korte, death penalty. Sabi ng judge, treachery daw. Natutulog si Ben nang patayin siya. Walang pagkakataong lumaban. Parricide with aggravating circumstance of treachery. Kamatayan ng parusa. Pero nung nag-elevate yung kaso sa Supreme Court, nagbago ang lahat. May bagong abogado si Marivic. Nag-raise siya ng defense na hindi pa kailanman ginamit sa Pilipinas. Battered woman syndrome. 2 eksperto yung present. Isang clinical psychologist na nag-aral ng 500 kaso ng domestic violence. Military psychiatrist na nag-treat ng 10,000 hanggang 20,000 kaso ng family violence sa armed forces. Pareho silang nag-examine kay Marivic. At pareho yung conclusion nila. Hindi plinano ni Marivic yung gabing yon. Hindi siya cold-blooded killer. Ang nangyari sa kanya, 12 taong paulit-ulit na bugbugan nag-cause ng post-traumatic stress disorder na sobrang severe. At ang gabing pinatay niya si Ben, nirelieve niya lahat ng trauma niya in one uncontrollable moment. Hindi na siya nakapag-isip. Hindi na siya nakapili. Sumabog na lang siya. January 15, 2004, lumabas ang desisyon ng Supreme Court. Hindi nila fully na-acquit si Marivic kasi technically, nang barilin niya si Ben, wala na daw siya sa immediate danger. Nasa kama na si Ben. Ang batas, kailangan actual and imminent ang threat para mag-qualify na self-defense. Pero, at ito yung malaking pero, kinilala ng Supreme Court ang 12 taon ng impyerno na dinanas niya. Sinabi nila ang paulit-ulit na pangbubugbog ay nag-cause ng psychological paralysis na nagpababa ng self-control niya. At yung pangyayari ng gabing yon, ang pagsakal, ang pagkaladkad, ang death threat, ang patalim, isang babaeng 8 buwang buntis, natural na mag-cause ng passion and obfuscation na tatalo sa kahit anong reason. Treachery, tinanggal na siya. Walang ebidensya na plinano niya yung paraan ng pagpatay. Death penalty, pinalitan na rin na mas mababang sentensya. Ito yung pinaka grabe sa lahat. Nung lumabas ng desisyon noong 2004, mahigit 8 taon na nakakulong si Marivic. Mas matagal pa sa minimum ng bagong sentensya niya. Pwede na siyang lumaya. Sinabi ng Supreme Court na hindi nila kayang baguhin ang batas. Yun ay trabaho ng Kongreso. Pero ginawa nila ang isang bagay na hindi pa nagawa ng kahit anong korte sa Pilipinas noon. Nilatag nila ang daan para sa mga susunod na babaeng naipit sa ganitong sitwasyon. May legal framework na. May pangalan na yung pinagdadaanan nila. May nagsabi na totoo ang nararamdaman mo at meron kang karapatan. Para kay Marivic, huli na para sa akwitan.
pero sakto naman para maibalik ang buhay niya. At para sa bawat taong nakakulong sa bahay na dapat sana'y ligtas, binuksan niya ang pintong dating wala.